Hello, Miss Gwen. Kumusta po? Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Daphne. May asawa at isang anak. Matagal na ako nakikinig sa mga YouTube channel. May 1 taon na rin ang nakakalipas nung aksidente ako mapadpad sa programa niyo. Mula nga nun lagi na ako nakikinig sa mga kwentong may kinalaman sa kulam at barang. Tuwing nakakapakinig ako, hindi maiwasan na may maalala ako na karanasan na katulad ng inilalapag ninyong kwento. Kaya naman naisipan ko na rin ibahagi ang naging karanasan ko. Lehitimong taga-Palawan talaga ang pamilya ko. Pero dito na kami sa Bulacan lumaki at nagkaisip. Dito na rin kami nagkapamilya magkakapatid. Sisimulan ko ang aking kwento nung panahon na may sarili na rin akong pamilya. Magmano ka sa lolo Sonny mo, anak. Kaawaan kayo ng may kapal. Mabuti naman dinalaw niyo ako ngayon. Bakit hindi niyo kasama si Paul? Nasa bahay po siya ng nanay niya ngayon. Tumutulong sa paggagayat ng mga karne para bukas. Oo nga pala. Birthday na ng biyanan mo bukas. Bakit andito ka imbis na tumulong ka roon? Galing na po ako ron kaninang umaga. Tumulong po ako sa paggawa ng mga minatamis at saka buko salad. Ganun ba? Tay, pwede po bang dito muna kami hanggang bukas? Hindi ba kayo pupunta sa birthday ng biyanan mo? Nagpaalam na po kami kay Paul na hindi kami dadalo bukas. Bakit naman kayo hindi pupunta? Lumalaki na ang apo ko. Hindi naman yata tama na iluyo mo siya sa pamilya ng asawa mo. Yun na nga po Lumalaki na si Alisa. Naiintindihan niya na po ang nangyayari sa paligid at mga sinasabi ng lola niya. Ayoko po na tumanim sa isip niya yun. Ibang klase rin kasi ang balay ko. Maganda lang makiharap kapag may ibang tao. Hindi pa rin pala nagbabago. Mabuti na rin pong umiwas na lang. Kesa lagi na lang sumasama ang loob ko. Ayoko na rin na madamay pa ang anak namin. Wala bang ginagawa man lang si Paul tungkol sa nanay niya? Pinagsasabihan naman po niya. Kaya lang hayaan na lang daw namin para walang gulo. Ilang taon na rin naman ang pagtitiis niyo. Bakit hindi na lang kayo tumira dito sa bahay? Kami na lang naman ang bunso mong kapatid ang nakatira dito. Sinabi ko na rin po yan kay Paul dati. Ayaw po niyang iwan ng bahay na naipundar niya. Tsaka katwiran niya, malayo naman daw ang bahay ng kanyang ina. Basta kapag nahihirapan ka na sa sitwasyon niyo, bukas ang bahay na ito para sa inyo. Magkasintahan pa lang kami ni Paul, ayaw na sa akin ng nanay at ate niya. Sa kabila ng pagtutol nila sa relasyon namin, itinuloy pa rin namin ang pagpapakasal. Umaasa rin kasi ako na matatanggap nila ako balang araw. Pero 7 taon na ang anak namin, hindi pa rin nila ako gusto. Ang masakit pa sa akin, idinadamay nila pati anak ko. Malamig kasi ang pakikitungo nila kay Alisa. Ang saya talaga ng apo nyo kapag nandito kami. Kapag nasa bahay kasi, lagi lang siyang tahimik Hindi ba nakikipaglaro sa kanya mga pinsan niya roon? Nakikipaglaro naman po. Kaya lang, laging pinapaiwas ng hipag ko kapag nakikita si Alisa. Yung iba naman kasing pinsan mga dalagat binata na. Wala siyang makalaro na kaedad niya. Kawawa naman pala ang apo ko. Bakit ba kasi hindi pa rin nila matanggap na mag-asawa na kayo ni Paul? Wala na sila magagawa pa roon. Pati anak nyo nadadamay Paano po kasi? Yung type nilang babae para kay Paul. Balita ko po, hiwalay na raw sa asawa. Pero may isang anak. Mas gusto pa nilang babae yun kaysa sa'yo? May kaya po kasi yung babae Hanggat maaari sana'y ayoko makialam sa buhay mag-asawa nyo ni Paul. Lalo't hindi naman kayo pinababayan ng asawa mo. Kaya alam mo, masakit din sa akin na minamalit ka ng biyenan mo. Kapag kaharap naman po si Paul, wala naman po silang sinasabi na hindi maganda. Siya nga po pala, huwag niyo na pong banggitin sa mga kapatid ko ang mga pinag-uusapan natin, ha, Tay? Alam niyo naman po sina Kuya Huwag ka mag-alala. Wala akong sasabihin sa kanila. Baka nagugutom ka na. May merienda sa kusina. Mamaya na lang po.
Panonoorin ko po muna si Alisa sa paglalaro niya. 2 araw din kami sa bahay ni Itay bago kami sinundo ni Paul. Dahil maaga pa natutulog pa ang anak namin. Habang inaayos ko ang mga gamit namin, nagkukwentuhan muna sila ni Itay. Kamusta ang birthday ng inay mo? 60 na siya, no? Di ang daming tao. Ayos naman po. Nandun nga po lahat ng kamag-anak namin eh. Pati yung mga nasa malalayong lugar, dumating din po. Maliban nga lamang sa iyo mag-ina. Ay, pinapapunta ko naman po sila kaso si Daphne po ang may ayaw talaga. Kasi nga hanggang ngayon, hindi pa rin sila tanggap ng nanay mo. Kahit sino naman may ilang kapag ganoon. Baka mapahiya pang anak ko. Hindi ko naman po hahayaang mangyari yon. Handaan yun. Hindi naman sa lahat ng oras mababantay mong mag-ina mo. Pasensya na po kayo kung ganun si inay. Ginagawa ko naman po lahat para matanggap niya si Daphne. Lumalaki na kasi ang apo ko. Kahit papano naiintindihan na niya ang nangyayari sa paligid niya. Gusto mo bang lumaki ang anak mo na malayo ang loob sa pamilya mo? Ayoko naman po na mangyari yun. Kaya ginagawa ko po ang lahat para lumambot ang puso ni inay. May tiwala naman ako sa iyo, iho. Alam ko na hindi mo pababayaan ang iyong mag-ina. Gusto ko lamang sabihin din sa iyo, bilang ama, masakit din sa akin na hindi tanggap ng pamilya mo ang anak ko. Kung hindi po nila matatanggap ang mag-ina ko, hindi ko naman hahayaan na may gawin silang hindi maganda. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan niyo ah. Hindi naman. Nagtatanong lang si Itay tungkol sa birthday ni inay. Gising na ba si Alisa? Oo, pinapakain ko lang ng almusal. Gusto mo ba ng kape? Sige. Habang naghihintay sa anak natin. Teka lang ha, ipagtitimpla ko kayo ni Itay. Habang pauwi kami, tahimik lang si Paul na para bang may ibang iniisip. Wala pa namang kalahating oras, nasa bahay na kami. Napansin ko agad ang mga pagkain sa mesa. Siguradong galing ang mga yun sa handaan. Dala mo to? Oo, bago ako pumunta sa inyo nag-uwi na ako para makatikim naman kayo. Pasensya ka na kung hindi na kami pumunta. Tumulong naman ako kahit papano Hinahanap nga kayo ng iba kong kamag-anak Nagdahilan na lang ako. Sana sa susunod, pumunta na kayo. Paul, gustuhin ko man. Alam mo naman na mababaw lang ang luha ko. Baka makarinig lang ako ng hindi maganda mapaiyak pa ako. Bawasan mo kasi ang pagiging sensitive mo. Hindi naman yan makakatulong sa atin Wala namang problema kung hindi kami makakapunta sa okasyon ng nanay mo at kapatid. Sa iba mo namang kamag-anak, dumadalo kami. Mas okay pa rin kasing tingnan kung makikita ng mga tao na magkakasama tayo. Sige, susubukan ko sa susunod. Huwag mong subukan. Gawin mo para sa akin. Ang mabuti pa, initin ko na ang mga ulam. Wala nga lang yung cake at minatamis. Yung kasi ang unang naubos Ayos lang yun. Marami rin naman itong naiuwi mong ulam Tinabi ko talaga yan para siguradong hindi kayo mauubusan. Siguradong puyat ka kagabi. Magpahinga ka na muna. Doon lang ako sa kwarto Medyo nahihilo na nga ako sa antok Pinilit ko lang talagang bumangon kanina para sunduin kayo. Gigisingin na lang kita mamayang tanghalian. Isang security guard si Paul sa isang warehouse ng mga bakal sa bayan. Yun na ang trabaho niya na magkakilala kami. At ako naman nagbabantay dati sa computer shop na pag-aari ng tiyahin ko. Mula nang magsama kami, tumigil na ako sa trabaho. Mas gusto kasi ng asawa ko na nasa bahay na lang ako. Katwiran naman kasi niya, kaya niyang itaguyod ng pamilya niya. Kinabukasan araw ng Lunes, pumasok na sa trabaho si Paul. Isinabay na rin niya ang anak namin papuntang eskwelahan. Katatapos ko lang nun maglinis ng buong bahay at labas nang dumating ang biyanan ko. Naabutan pa niya akong nakahiga sa sofa habang nagbabasa ng magazine. Sarap ng buhay Kayo po pala, Nay. Kakahiga ko lang po. Parang hindi yun ang naabutan ko.
May kailangan po ba kayo? Bakit wala kayo ng anak mo ng birthday ko? Pumunta po kasi kami sa bahay ni tatay. Mas inuna mo pa talaga yon kesa tulungan ang mga nagliligpit sa birthday ko. Tumulong naman po ako nung araw bago po ang kaarawan nyo. Siyempre, iba naman yon. Tapos, dinalhan pa kayo ng ulam ni Paul dito. Wag mo ikakaila dahil nakita ko mismo ang mga dala niya kahapon. Hindi ko naman po alam na mag-uuwi siya eh. Masyado ka naman kasing pa-VIP eh. Hindi na lang kayo dumalo. Umiiwas lang po kasi ako sa gulo. Anong gulong sinasabi mo? Ha? Sa tingin mo kaya may gagawin ako sa iyo sa mismong araw ng birthday ko. Advance ka naman pala mag-isip eh. Nagda-drugs ka ba? Pasensya na po, Nay. Hindi naman po yun ang ibig kong sabihin. Tama na nga, Daphne. Talaga may ugali ka rin eh. Akala mo kung sino ka mabait kapag kaharap si Paul. Kapag ako naman si Lexie ang kaharap mo, lumalabas naman ang sungay mo. Kung may nasabi man po akong masama, pasensya na po talaga. Ewan ko ba dun kay Paul? Sa dami naman kasi ng babaeng pwede niyang pakasalan, ikaw pa talaga. Hindi nga namin alam kung saang lupalop ka nang galing eh. Sinabi ko naman po sa inyo kung saan ang probinsya namin. Nakalimutan ko na nga kung saan ang sinabi mo. Sana naman, Daphne, matuto kang makisama sa amin, ha? Hindi yung kami pa yata ang gusto mong lumapit sa'yo. Opo, Nay. Kung nagagalit po kayo na hindi kami nakapunta ni Alisa, hindi na po yun mauulit. Isa pa, yung anak mo, hindi marunong gumalang. Po? Ano po ba ang ginawa ng anak ko? Kapag nakakasalubong ako sa labas hindi man lang nagagawang magmano sa akin. Hayaan niyo po. Pagsasabihan ko siya mamaya pag uwi. Ang layo talaga ng ugali ng anak mo sa iba kong apo. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-isip na baka... Baka po ano? Wala. Kalimutan mo lang sinabi ko. Siya nga pala. Imbis na magpahila-hilata ka lang dito, mabuti pa maglinis ka ng bahay ninyo. Para kang hindi babae. Walang alam sa paglilinis. Hindi ko nilang pinansin ang mga sinabi ng biyanan ko hanggang makaalis siya sa bahay namin. Nasanay na rin ako na basta na lang siyang sumusulpot sa bahay. Ang hindi ko lang siguro makakasanayan, yung lagi niyang pagsasalita ng hindi maganda sa akin. Lahat ng mga sinasabi niya hindi ko na lang binabanggit pa kay Paul para hindi na lang lumaki ang gulo. Sigurado naman kasi na sa akin pa rin ang bagsak ng sisi. Kumusta na po kayo, Nay? Tumawag kasi sa akin si Ate Lexie. Nahilo daw kayo. Maayos na ako, anak. Sumugod ka pa talaga dito. Kinabahan kasi ko kanina kaya tinawagan ko na si Paul. Inabala mo pa ang kapatid mo. Ayos lang po, Nay. Tama lang ang ginawa ni Ate Lexie. Maayos naman na ang lagay ko. Kumusta na ba ang trabaho mo? Ayos naman po. Wala ka bang plano na umalis dyan? Ang baba kasi ng sahod mo eh. Mahirap po kasing maghanap ng mapapasukan ngayon. Ayos na naman po ako sa trabaho ko. Mabait ang boss ko. At konti lang ang pinakikisamahan kong katrabaho. May naiipon ka ba naman? Baka lahat ibinibigay mo dun sa asawa mo. Bakit kasi hindi mo siya paghanapin ng trabaho? Malaki naman na ang anak niya eh. Anak po namin. Oo na, anak ninyo. Bakit hindi pa kasi siya magtrabaho din? Mas gusto ko pong nasa bahay lang si Daphne at inaalagaan ng anak namin. Mahirap na pong iwan namin ang bata o ipagkatiwala sa iba, lalo na't babae. Para naman kasing patabaing baboy ang asawa mo. Bisan nga pinuntahan ko sa inyo. Naaabutan kong nakahilata lang sa sofa. Hindi man lang magwalis-walis sa bakura ninyo. Naglilinis naman po si Daphne. Hindi naman kailangan ipakita pa sa inyo. Ang swerte talaga ng babaeng yon nung pakasalan mo. Buhay reyna siya ngayon. Huwag na po natin pag-usapan ng asawa ko. Baka kung saan na naman tayo mapunta niyan eh. Ikaw, Paul, ha? Kaya ka pinagsasabihan para din sa kabutihan mo. Bulag ka kasi sa pagmamahal sa babaeng yon. Kaya hindi mo nakikita ang mga kapintasan niya.
Buhay ko to at asawa ko si Daphne. Masakit sa akin na pinagsasalitaan niyo siya ng masama kahit wala naman siyang ginagawa sa inyo. Ay, hayaan mo na nga ang kapatid mo kung ayaw niya ng pinagsasabihan siya. Mukha naman pong maayos na kayo. Uuwi na po ako. Hinihintay na rin ako ng mag-ina ko. Huwag ka muna umalis. Meron pa kasi ako sasabihin sa'yo. Ano po ba yon? Nung birthday ko kasi, nakapag-usap kami ng ex mong si Crisel. Meron na pala siyang sariling agency sa Maynila. Nagpapaalis pala siya ng mga tao. Baka gusto mo mag-abroad. Siya na daw ang bahala sa iyo. Wala po akong balak umalis. Kontento na po ako sa buhay na meron ako. Pag-isipan mo pa rin, anak. Bisa lang dumating ang ganitong pagkakataon. At alam mo ba, tingin ko, hanggang ngayon, may pagtingin pa rin sa iyo ang ex mo. Nung kaarawan ko kasi, panay ang sulyap niyan sa iyo. Hindi na po magbabago ang isip ko. Sana naman po kapag kaharap ang asawa ko, huwag niyo pong babanggitin ang tungkol kay Crisel. Ewan ko ba sa'yo, Paul? Sinasayang mo ang pagkakataon. Aminin mo man o hindi, maliit lang ang sahod mo bilang security guard. Problema ko na po yun. Pakiusap ko sa inyo, huwag na kayo makialam pa sa buhay ko. Kanina tumawag si Paul at sinabi na dadaan muna sa bahay ng ina. Dahil tumawag daw ang ate niya na masama ang pakiramdam ng biyanan ko. Kaya inaasahan ko na malilate siya ng uwi ngayong gabi. Pinauna ko ng pakainin ng anak namin para habang naghihintay maturuan ko pa siya sa pagbabasa. Ilang sandali nga lang narinig ko na ang tunog ng motor ni Paul. Patakbo naman na lumabas si Alisa para salubungin ng ama. Ako naman sa may pinto na lang naghintay. Kumusta ang nanay mo? Ayos na siya nung umalis ako. Hindi kaya tumaas na naman ang alta presyon ng nanay mo? Malamang, marami din kasi siyang kinain nung birthday niya eh. Hindi naman kasi maiiwasan at may handaan. Pinakain ko na pala si Alisa. Sandali lang maghahain na ako. Anak, ipakita mo muna sa tatay mo yung test paper niyo kanina. Mula sa kusina, dinig ko ang masayang pag-uusap ng mag-ama. Baka sa tinig ni Paul ang tuwa dahil sa mataas na nakuha ng anak namin sa exam. Nang makapaghain ako, tinawag ko na si Paul. Matalino talaga ang anak natin. Sigurado na nagmana siya sa'yo. Imposible kasi sa akin eh. Dahil sa totoo lang, nung nag-aaral ako, puro pala ko lang grade ko. At talagang ganyang edad, hirap pa ako sa pagbabasa. Hindi katulad ng anak natin na mahusay na magbasa. Pagkagaling kasi sa eskwelahan, lagi kaming nagbabasa ng anak natin. Malaking tulong din kasi yun eh. Kaya tama lang talaga ang desisyon ko na hindi ka na pagtrabahuhin para maalagaan ang anak natin. Gusto ko rin sanang magtrabaho kapag malaki na ang anak natin. O kaya naman magkaroon ng maliit na pagkakakitaan. Gusto ko rin kasing makatulong sa'yo sa mga gastusin dito sa bahay. Hayaan mo, kapag nakaipon tayo, bibigyan kita ng puhunan para makapagnegosyo ng kahit anong gusto mo. Alam ko kasi na naiinip ka na rin dito sa bahay. Kaya nga nagboluntaryo ako kay Aling Sonia na ako na lang ang maglalaban ng mga damit nila. Basta ang sabi ko lang kapag nasa eskwelahan si Alisa. Kaya mo ba maglabada? Oo naman. Isang beses lang naman sa isang linggo eh. Tsaka sa kapitbahay lang naman natin ako maglalaba. Well, sige. Basta kay Aling Sonia lang ha. Huwag mo na yung gagawin sa iba. Baka kasi makarating pa kay na inay. Wala namang masama sa pagiging labandera. Marangal na trabaho yun. Alam ko naman. Kaya lang, kilala mo naman si inay at ang kapatid ko. Ay, sa palagay ko, kahit na anong gawin ko, hindi nila ako matatanggap na parte ng pamilya nyo. Lalo na ngayon na bumalik na dito si Crisel. Bakit naman nasali dito si Crisel? Alam naman kasi natin na hanggang ngayon, siya pa rin ang gusto ng nanay at kapatid mo. Kahit pa gusto nila, kung ayoko naman. Nakita ko nga si Crisel eh. Para pa rin dalaga ang postura. May pera din kasi siya kaya naaalagaan ang sarili. Paul, nung makita mo ba siya
Wala ka bang naramdaman? Ano naman ang ibig mo sabihin? Kung hindi ba bumalik yung dati mong pagmamahal sa kanya? Alam ko na halos mabaliw ka nung iwan ka niya. Ano bang klaseng tanong yan? Ikaw na ang asawa ko ngayon. Huwag na nating ungkatin ang nakaraan. Matagal nang tapos ang sa amin. Hindi mo sinasagot yung tanong ko sa'yo. Ano ba ang tanong mo? Mahal mo pa ba ang dati mong nobya? Hindi na. Matagal ko na siyang kinalimutan. Ano, masaya ka na? Bakit parang galit ka? Hindi ako galit. Hindi lang kasi ako makapaniwala na sa tagal nating nagsasama, uungkatin mo pa ang tungkol sa amin ng dati kong girlfriend. Parang ang dating sa akin pinagdududahan mo ko. Hindi naman sa ganun. Nawala na ako ng ganang kumain. Matutulog na lang ako. Sandali lang naman, Paul. Hindi raw galit. Ano kaya yung inasal niya? Kinabukasan, maaga kong gumising para maghanda ng almusal ng mag-ama ko at babaunin nila. Ramdam ko na parang naiinis pa rin si Paul dahil hindi siya masyadong nagsasalita. Binaliwala ko na lang yun. Dahil kilala ko naman siya na matampuhin pero mawawala din naman agad. Nang maiwan ako sa bahay tsaka naman ako pumunta sa kapitbahay namin si Aling Sonia para maglaba. Nung bandang tanghali na, umuwi na ako sa bahay. At nadatnan ko na naman ang biyanan ko. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Saan ka galing? Kanina pa ako dito Nasa kapitbahay lang po ako. Ano ginawa mo noon? Mukhang pagod na pagod ka. Naglalaba po ako para kay na Aling Sonia. Yan lang ba talaga ang trabaho na kaya mo? Sa tingin mo makakatulong yan sa asawa mo? Kahit papano po pambaon din ni Alisa. Dapat ang isipin mo yung makakatulong ka sa asawa mo. Hindi yung kontento ka na sa pagiging labandera mo. Sa bagay nga, ano bang trabaho ang makukuha mo? Wala ka naman palang tinapos, hindi ka tulad ni Crisel. Ano po bang kailangan nyo, Nay? Wala naman. May pinuntahan lang ako malapit dito kaya naisipan ko na rin na dumaan. Nakita ko nga dumi ng bahay ninyo. Pero mas inuuna mo pang maglabada sa ibang tao. Kaya nga po ako umuwi para ito namang bahay ang asikasuhin. Meron ba kayo maiinom dito? Kanina pa ako nauuhaw. Meron naman pong malamig na tubig dito. Pambihira ka. Tubig lang ang maiaalok mo sa akin? Teka lang po. Bibili lang ako ng juice sa tindahan. Nako, wag na nga lang. Malapit lang naman po ang tindahan, Nay. Wag na sabi. Ikuha mo na lang ako ng malamig na tubig. Sige po, Nay. Sandali lang po. Ang layo mo talaga kay Crisel. Mabuti pa siya. Tuwing pumupunta ako sa kanila, lagi nagpapadeliver ng pagkain. At lagi pa siyang may pauwi sa akin. Lagi po kayong pumupunta sa kanila? Oo naman. Mula nung bumalik sila rito. Matagal rin naman silang naging magkasintahan ni Paul. Kaya para na rin siyang parte ng pamilya. At ang anak niya, napakabibo at napakagandang bata. Sana, siya na lang ang naging apo ko. Ito na po ang tubig nyo. Pagkatapos nyo pong uminom, makakaalis na kayo. Abat, bastos ka ha? Baka nakakalimutan mo kung sino kaharap mo. Hindi ko po nakakalimutan na kayo ang nanay ng lalaking pinakasalan ko. Baka kayo ang nakakalimot kung sino ako. Manugang nyo lang naman ako. Sana naman ho, respetuhin nyo ang katayuan ko. Nasa pamamahay pa naman namin kayo. Kung kailang hindi kita matatanggap bilang manugang ko, taging si Crisel lang ang gusto ko para kay Paul. Sampid lang naman kayo mag-ina sa pamilya namin. Yan ang isaksak mo sa utak mo. Oh, ayan ang tubig mo. Baka mamaya may inilagay ka pa dyan. Nang wala na ang biyanan ko tsaka bumuhos ang mga luha ko. Nanginginig din ang buong katawan ko. Kaya minabuti ko munang maupo. Parang sasabog din ang dibdib ko sa matinding sama ng loob. Balang araw, babalik din sa'yo lahat ng ginawa mo sa akin.
Hindi natutulog ang Diyos sa mga mapang-aping katulad mo. Nang araw na yun, muling pinapunta ng biyanan ko si Paul sa kanila. Pumunta naman agad sa kanila ang asawa ko dahil sa pag-aakalang may emergency na naman. Hindi pa nga natatagalan sa pagpasok sa loob ng bahay ang asawa ko. Agad na nagkwento ang nanay niya sa naging sagutan namin kanina. Ganun ba ang babaeng pinakasalan mo, ha, Paul? Wala bodong babaeng yon. Akala mo kung sinong hindi makabasag pinggan. Yung pala nasa loob naman ang kulo. Aalamin ko rin po sa asawa ko kung ano nangyari. Para namang hindi mo pinaniniwalaan ng sumbong sa'yo ni inay Hindi naman sa ganon, ate. Kaya lang, asawa ko ang pinagpaparatangan nyo. Kailangan ko rin maging patas. Kaya kakausapin ko si Daphne mamaya pag uwi ko. Ang layo talaga ng ugali niya kay Crisel. Sa bagay ga, ano bang aasahan doon sa asawa mo? Ni hindi nga nakatapos ng pag-aaral. Hindi katulad ng dati mong nobya. Kahit saan mo iharap, magalang at presentable. Baka naman po kaya nagalit sa inyo ang asawa ko dahil kung ano-anong sinabi nyo sa kanya. Kahit hindi pa niya nagustuhan ang mga sinabi ko, dapat matuto siyang respetuhin ako. Kayo ngang mga anak ko, kahit kailan hindi ako binastos, siya pa kaya na asawa mo lang. Huwag na po kayong magalit. Baka mamaya tumaas na naman ang presyon nyo. Tumataas talaga ang dugo ko dahil dyan sa asawa mo. Kaya pagsabihan mo siya. Pagsasabihan ko na nga po. Ate, pakalmahin mo nga si inay. Huwag mo nang sulsulan pa. Anong magagawa ko kung ayaw kumalma ng nanay natin? Kasalanan naman talaga ng asawa mo Wala na po bang paraan para magustuhan niyo si Daphne? Huwag ka nang umasa, lalo na ngayon, na ipinakita na ang tunay niyang ugali. Baka po kasi napuno na talaga sa inyo ang asawa ko. Siguro, kung ano-anong sinusumbong sa iyo ng babaeng yon. Wala po siyang sinasabing masama laban sa inyo. Nasabi niyo naman na lahat. Uuwi na ako. Gusto ko na rin kasi magpahinga. Maaga pa ang pasok ko. Umaasa pa rin ako na balang araw ay matatauhan ka rin. Nay naman, parang gusto niyo na kaming paghiwalay ni Daphne niyan Paano kung sabihin ko na yun ang gusto kong mangyari? Nakausap ko na naman si Crisel. Umamin siya na gusto ko pa rin niya hanggang ngayon. Kahit anong mangyari, hindi ko iiwan ang pamilya ko. Kaya tigilan niyo na ang pangingialam sa buhay ko. Kapakanan mo lang naman ang iniisip ko Kapakanan ko nga ba? O kung anong makakabuti sa inyo? Alam ko naman na gusto niyo si Crisel dahil sa pera niya. Pero Nay, hindi sa lahat ng oras pera ang nagpapasaya sa tao. Kung ayaw mo makinig sa akin at sa ate mo, bahala ka. Ito lang ang tandaan mo Hindi ko tatanggapin ang babaeng yan, pati na rin ang anak niya. Bakit ba pati anak namin dinadamay niyo? Apo niyo si Alisa. Paano ka na kasi sigurong anak mo ang batang yon, Ni hindi mo nga kamukha. Tama na, Nay. Tigilan na natin ang pag-uusap na to. Hindi ko kayo mapapayagan na magsilita uli ng hindi maganda sa anak ko. Huwag ka nga magbulag-bulagan, Paul. Hindi lang ako nakapapansin na hindi mo kamukha ang batang yon. Marami sa mga kamag-anak natin ang nakakapuna. Kaya siguro hindi dumalong mag-inang yon sa birthday ko dahil kinakabahan siya. Kaya po hindi pumunta si Daphne dahil iba ang trato niyo sa kanya. Ayaw lang niya mapahiya sa harap ng maraming tao. Mabuti pa, umalis ka na. Baka dahil sa pakikipagtalo mo kay nanay atakihin siya sa'yo. Sige na, umuwi ka na sa mag-ina mo. Isa ka pa kasing taga-sulsul kay inay Ano? Kung makapagsalita ka. Hayaan mo na siya makaalis. Mapagtatanto rin niya na tama tayo. Nang hindi pa rin nakakauwi si Paul kung ano-ano nang pumasok sa utak ko. Baka tuluyan na nilang nalaso ng isipan nito laban sa akin. Baka sila na ang mas paniwalaan kesa sa akin ng asawa ko. Nang sa wakas dumating na si Paul, natutulog na ang anak namin. Tahimik naman ako nakaupo sa sofa at naghihintay sa anumang sasabihin niya. Pasensya ka na kung ngayon lang ako. Galing kasi ako kay na inay May nangyari na naman ba sa nanay mo? Wala naman.
Siguro nagsumbong na ang nanay mo. Okay lang kung sila ang paniniwalaan mo kaysa sa akin. Naiintindihan ko naman kung sila ang kakampihan mo eh. Wala akong kinakampihan. Ikaw na lang ang bahalang magpasensya kay inay. Matanda na kasi kaya siguro ganun siya. Alam mo, Paul, suko na ako sa nanay mo. Oo, ginagalang ko siya. Pero bakit ako hindi niya magawang respetuhin sa sarili pa nating pamamahay? Hindi na siguro pupunta dito si inay. Welcome siya sa bahay natin kahit anong oras. Pero tuwing pumupunta siya, puro sama lang naman ang loob ang ibinibigay niya eh. Alam ko naman yun. Ako na lang ang humihingi ng tawad sa ginagawa ni inay sa'yo. Ay nako, hanggang kailan ba ako dapat magtiis sa ginagawa ng nanay mo at ng kapatid mo, ha? Sa totoo lang, nahihirapan din ako. Naiipit din ako dahil sa hindi nyo pagkakaunawaan. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Ikaw na lang ang umunawa kay inay. Pasensya ka na. Pero mula ngayon, hindi na kami pupunta sa kahit na anong okasyon na meron ng pamilya mo. Huwag mo na rin akong asahan na tutulong kapag may handaan. Ikaw ang bahala. Pero sa gagawin mo, lalo mo lang ilalayo ang loob nila sa'yo. Pati anak natin madadamay. Gusto mo bang hindi na siya ituring na kapamilya? Noon pa naman, hindi na nila itinuring na kapamilya ang anak natin. Alam ko naman na pinagdududahan ng nanay at kapatid mo na baka hindi mo anak si Alisa. Anak ko si Alisa. Wala akong pakialam kung ano man ang isipin nila. Ay, nako. Alam ko, gutom ka na. Ipaghahanda lang kita ng hapunan. Kumain na kami ng anak natin kanina. Hindi na rin ako kakain. Matutulog na lang ako. Nauna nang pumasok sa loob ng kwarto si Paul. Ako naman nagpalipas muna ng ilang sandali bago sumunod. Kinabukasan walang pasok si Alisa, kaya tanghali na akong bumangon. Alam kong wala na ng mga oras na yun ng asawa ko. Kahit mabigat ang pakiramdam, pinilit ko pa rin kumilos at ipakita sa anak ko na ayos lang ako. Habang nanonood kami ng TV, bigla naman dumating ang hipag ko. Alam kong hindi maganda ang sadya niya, kaya pinalabas ko muna si Alisa para maglaro. May kailangan ka ba, Ate Lexie? Huwag mo nga akong matawag-tawag na ate dyan. Akala mo ba palalampasin ko ang ginawa mong pambabasto sa nanay ko? Wala akong ginagawang masama sa kanya. Siya nga itong bastos sa sarili kong pamamahay eh. Ano? Bahay mo to? May katibayan ka bang sa'yo to? Maaaring si Paul nga ang nagpundar ng bahay na to. Pero asawa niya ako, kaya bahay ko na rin to. Ambisyosa ka talaga. Kaya mo lang naman gusto ang kapatid ko dahil alam mo na mabubuhay ka ng marangya. Ano ka mo? Marangya? Nakikita mo ba ang paligid mo? Simple lang ang buhay na meron kami. Wala nga kaming matatawag na ipon eh. Tapos sasabihin mo marangya? Baka nakakalimutan mo rin na isa lang security guard ang kapatid mo. Kahit papaano hindi mo kailangan magtrabaho. Kayang ibigay sa'yo ng kapatid ko ang mga kailangan ninyong mag-ina. Natural lang yun. Dahil obligasyon niya kami. Lalo na ang anak namin. Huwag na nga tayong maglokohan pa. Alam naman namin na hindi anak ni Paul ang batang yon. Talagang buo ang paniniwala nyo na anak ko si Alisa sa ibang lalaki? Hindi ba? Inuubos mo talaga ang pasensya ko ah. Maghaharap tayo sa barangay. Ikaw pa talaga may ganang magreklamo? Oo! Siguraduhin mo lang nahaharap ka. Tingnan ko lang kung hanggang saan ang tapang mo. Ha, ibang klase ka rin, no? Kapatid ng asawa mo, ipapabarangay mo? Huwag ka na magtaka kung hindi ka namin matanggap sa pamilya namin. Wala na akong pakialam pa sa bagay na yun. Mabuti na nga rin yun eh. Sino ba naman ang gustong mapabilang sa pamilya ng mga mata pobre? Mata pobre pala, ah? Huh? Sige! Subukan mong saktan ako sa mismong pamamahay ko. Pwede kong gawin sa'yo lahat ng gusto ko. Nakikita mo ang mga taong yan, ha? Sila ang saksi sa kawalangyaan mo. Natural mga kampi ang mga yan sa'yo. Hoy kayo, mga chismosa. Magsiuwi na nga kayo. Ikaw ang umuwi at itigil mo na ang panggugulo rito.
Magbabayad ka sa ginawa mong to, Daphne. Sinisiguro ko yan sa'yo. Hindi ako natatakot sa'yo. Kahit magsumbong ka pa sa nanay mo. Sumusobra na kayo sa ginagawa nyo. Makakarating talaga kay nanay ang ginawa mong to. Kapag may masamang nangyari sa kanya dahil sa'yo, hindi kita mapapatawad. Tanga ka pala eh. Ikaw itong sumugod-sugod dito, tapos mag-aalala ka sa nanay mo? Sisihin mo yung sarili mo. Hindi ako nananahimik dito. May isa kaming kapitbahay na barangay tanod ang pumunta para umawat. Pinayuhan kami na magharap na lang sa barangay kung hindi madadaan sa usapan ng lahat. Hindi umimik ang hipag ko at basta na lang umalis. Ako naman desidido akong magreklamo. Hindi lang kasi isang beses yung ginawa sa akin ni Ate Lexie. Yung mga nakaraan pinapalampas ko na lang alang-alang kay Paul. Lingid sa akin, alam naman ng biyanan ko ang pagsugod ng anak niya sa bahay ko. Excited pang nagtanong ang matandang babae nang dumating si Ate Lexie sa kanila. Oh, ano nangyari? Tumiklop ba ang babaeng yon? Magrereklamo daw siya sa barangay dahil sa pagsugod ko sa bahay niya. Ha? Bakit siya magreklamo? Matapang na ang babaeng yun, Nay. Para bang meron na siyang ipinagmamalaki sa atin. Magreklamo siya. Tignan ko lang kung sino mapapahiya sa inyong dalawa. Kung wala nga lang mga nag-uusyoso ng mga tao kinalbo ko na ang babaeng yun. Nakapagtataka nga na umalma ang babaeng yun ngayon. Sumusobra na daw kasi tayo Hindi dapat siya lumalaban dahil pamilya tayo ng asawa niya. Paano yan, Nay? Magrereklamo daw siya. Sa tingin ko naman, hindi niya yun itutuloy. Tinatakot ka lang niya. Iniisip ko lang kasi ang kapakanan ng mga anak ko. Mga dalagita at binata ng mga apo nyo. Ayoko lang kasi silang mapahiya. Hindi sila mapapahiya dahil wala ka namang ginagawang masama. Bigla ko kasing naalala na sinabi nila na kapag nasangkot pa ako sa gulo, iiwan na nila ako at sasama na sila sa tatay nila. Paano kasi kung ano-ano sinasabi ng dati mong asawa sa mga anak mo? Sinisiraan ka ng lalaking yun sa mga anak ninyo. Sinabihan ko naman ng mga anak ko na huwag makinig sa tatay nila Kaya lang hindi ko naman mapigilan na makipagkita sila sa ama nila. Hanggat nandito sila sa poder natin, wala silang magagawa kundi ang sumunod. Huwag kang magpapatalo sa mga anak mo. Hintayin na lang ba natin ang pagpapatawag sa atin sa barangay? Oo, kung totohanin ng babaeng yun ang pagbanta niya. Sasabihin ba natin kay Paul? Huwag na, para makita niyang tunay na ugali ng asawa niya. Tingin ko naman tayo ang kakampihan ni Paul. Siyempre naman, alang-alaman yung asawa niyang bruha ang kampihan niya. Tama ba namang ipabarangay ka niya na kapatid ng asawa niya? Maiwan ko muna kayo, Nay, ha? Sa kwarto lang ako. Sige, huwag ka na masyado nag-iisip. Nung araw na yon, pumunta ako sa barangay hall para ireklamo ang hipag ko. Kinabukasan din ng umaga ay pinatawag kami sa barangay para magharap. Magkasama mag-ina ng mga sandaling yon habang ako mag-isa lang. Dahil pareho kami maagang pumunta, kinausap muna ako ng biyanan ko. Sa di kalayuan naman naroon ng mga opisyal ng barangay. Talaga bang hindi ka na nakakakilala ng kapamilya? Pinaabot mo pa talaga sa barangay. Noon pa naman ho, hindi nyo na ako itinuring na kapamilya. Hindi nyo na ako nirespeto. Kaya tama lang itong gagawin ko para magtanda yung anak nyo. Wala namang ginagawa si Lexie sa iyo Dati pa naman siya pumupunta sa bahay mo. Marami pong saksi kung paano niya ako ininsulto sa sarili kong pamamahay. Pati ang anak ko na walang kamuwang-muwang, idinamay niya. Ginalit mo kasi ang anak ko, kaya siya nakapagsalita ng masama. Ako ang lagi niyang ginagalit. Dahil lang kay Paul kaya nakakapagtimpi ako. Pero ibang usapan na ho, kapag dinamay na ang anak ko. Alam ba ni Paul ang ginawa mong ito, ha? Hindi ho. At kahit malaman pa niya, hindi rin niya ako mapipigilan. Tama lang pala na hindi ka namin tanggapin ng buo sa pamilya namin. Ikaw mismo pala ang kakalaban sa amin. Tama lang po na kalabanin ko kayo. Dahil sobra ng sama ng ugali nyo.
Kung magsalita ka parang hindi masama ang ugali mo ah. Hindi talaga. Bakit hindi mo ipagtanong sa lugar natin kung paano ako makisama sa ibang tao? Kaya lang ako nagkakaganito ngayon. Dahil sinasagad niyo ang pasensya ko. Tingnan natin kung sino ang magiging kahiya-hiya sa bandang huli. Sinisiguro kung hindi ako yun. Kung sa bagay nga, sanay na nga pala kayo na maging kahiya-hiya sa harapan ng maraming tao. Talaga bang hindi titigil ang matabil mong dila, ha? Kayo po ang tumigil. Ang tanda nyo na wala pa rin kayong pinagkatandaan. Ang layo talaga ng ugali mo kay Crisel. Malayo po talaga. Dahil ako totoong makisama. At hindi ako gagamit ng pera o material na bagay para masabi lang na nakikisama. Kung gusto niyo po siya, bakit hindi kayo magpaampon? Tutal, pera naman ang habol niyo sa babaeng yun eh. Itong tandaan mo, oras na magkaroon ako ng pagkakataon, ipahihiwalay ko sa iyo si Paul. May sarili na pong isip si Paul. Hindi niyo na po siya mapapasunod basta-basta. Tignan natin. May alas pa akong hawak laban sa iyo. Oras na gawin ni Paul yun at tama ang hinala namin sa iyo. Siya mismo ang makikipaghiwalay sa iyo. Itong ginawa mong ito, magiging lamat na ito sa pagsasama ninyong dalawa. Kahit kailan, hindi nagtatagumpay ang masamang plano. Kaya tumigil na kayo sa pag-iisip kung paano masisira ang pamilya ko. Hindi ako ganun kadaling sumuko. Hayaan nyo na siya, Nay. Umayos na tayo, papunta na rito si Kapitan. Pinagharap kami ng punong barangay pero pareho kami nagmatigas na magkasundo na lang. Napuno na kasi ako sa lahat ng masasakit nilang ginawa sa akin. Kaya ayoko na rin magkasundo kami. Sinabi ko rin sa Kapitan na gusto ko lang ng tahimik na buhay para sa pamilya ko. Hanggat nakikialam kasi ang mag-ina sa amin, hindi ko yung makakamit. Sa uli nagtakda si Kapitan kung kailan ang paghaharap namin ulit. Nakarating na rin naman yun kay Paul dahil pagkagaling sa barangay tinawagan siya ng kanyang ina. Bago umuwi ng araw na yun, dumaan muna siya sa bahay nila. Walang galang sa sarili mong pamilya ang asawa mo. Hindi na binigyan ng kahihiyan ng ate mo. Nasaan si Ate Lexi? Sinundan ang mga anak niya. Naglayas kanina nang malamang ipinabarangay ng asawa mo ang kanilang ina. Hindi nila nakayanan ng kahihiyan. Kasalanan naman kasi ni Ate Lexi kung bakit kinahihiya siya ng mga anak niya. Wala na siyang ginawa kundi ang maghanap ng gulo. Para bang pinalalabas mong kasalanan ng ate mo? Alam naman po natin ang ugali ni Ate Lexi kahit noon pa. Kaya nga siya iniwan ng asawa eh. Sige, sabihin natin na ganoon ang ugali ng kapatid mo. Wala pa rin karapatan si Daphne na ireklamo sa barangay ang ate mo. Dapat po kasi nakipag-ayos na lang kayo. Paano makikipag-ayos nagmamatigas ang asawa mo? Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag na po muna kayong pupunta sa bahay namin. Ay pues, wag na rin magpapakita yung asawa mo at anak niya sa kahit anong handaan na meron ng pamilya natin. Sasabihin ko po yun sa kanya kung yun lang ang paraan para hindi na kayo magkagulo. Pero sana naman, huwag niyong idamay ang apo niyo. Hindi ko apo ang batang yon. Wala akong nararamdamang lukso ng dugo sa kanya, kaya nasisiguro ko na hindi natin kadugo ang bata na yon. Nay naman, hindi ako papayag na pati anak ko gagawan niyo ng kwento. Bakit hindi mo ipa-DNA ang bata na yon, ha? Kahit ako na ang gumastos. Hindi ko gagawin yan, Nay. Ano na lang ang mararamdaman ni Daphne kapag ginawa ko yan? Tsaka mo na iparating sa kanya kapag nalaman na natin ang totoo. Kung hindi nyo talaga kayang tanggapin ang mag-ina ko, huwag na lang kayong mag-isip ng kung ano-ano para lang masira ang pamilya ko. Kilala kita, anak. Alam ko na nagdududa ka na rin kung anak mo nga ang bata na yon. Habang lumalaki hindi mo nagiging kaboka. Tsaka, nakalimutan mo na ba ang aksidente nung nag-aaral ka? Hindi ko na matandaan ang tinutukoy nyo. Ipapaalala ko sa iyo para matandaan mo, ha? Nung aksidenteng masipa ka ng kabayo sa maselang parte ng katawan mo, ano ang sabi sa iyo ng doktor? May posibilidad na maapektuhan ang pagkakaroon mo ng anak. Diba? Yun ang dahilan
kung bakit ka iniwan ni Crisel. Matagal na nangyari yun. Alam naman nating nagbibiro lang ang doktor na yun. Masyado naman yung sineryoso ang sinabi niya. Hindi ka ba nagtataka, ha? 7 taon na yung batang yun, pero hindi pa rin nasusundan. At baka nakakalimutan mo rin, kasal na kayo pero naghahabol pa rin ang nobyo niya. Baka siya ang tunay na ama, kaya isa lang ang naiisip kong solusyon, ang DNA test. Kahit anong sabihin niyo, hindi ko papa-DNA ang anak ko. Ang tigas talaga ng ulo mo. Kapakanan mo lang ang iniisip ko. Ang sabihin niyo, gusto niyong masira kami mag-asawa para masingit niyo na naman si Crisel. Wala namang masama kung makikipagbalikan ka sa kanya. Magiging maganda ang buhay mo, nating lahat. Masaya at magiging maganda ang buhay natin habang nagdurusa ang mag-ina ko. Ganun ba ang gusto niyo, ha? Wala na akong pakialam sa mag-ina na yon. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan nating maging praktikal. Ang sabihin niyo, makasarili kayo. Kanina mo pa ako pinagtataasan ng boses, ha? Baka nakakalimutan mo. Nanay mo pa rin ako. Kung gusto niyo pong ituring ko kayong ina, huwag niyo nang babanggitin ang bagay na ito. Mahal ko ang pamilya ko at wala akong balak na iwan sila. Paul, huwag ka muna umalis. Pasensya, nanay. Hindi na muna ako pupunta rito. Ayokong tuluyang mawala ang respeto ko sa inyo. Hinabol pa ng biyanan ko ang anak at pilit pinipigilan sa braso. Pero tuloy-tuloy lang na sumakay ang asawa ko sa motor niya. Gaya ng sinundang gabi, pinauna ko ng pakainin si Alisa at pinatulog ko na rin. Nang marinig ko ang tunog ng motor, hindi ko maiwasan na kabahan. Dahil alam kong alam na ni Paul ang ginawa ko. Pasensya na kung ngayon lang ako. Ayos lang. Alam ko naman kung saan ka galing eh. Ano ba nangyari? Bakit kailangang umabot sa pinabarangay mo si Ate Lexie? Paul, kilala mo ko. Hanggat kaya kong magtiis sa mga sinasabi nila, magtitiis ako. Pero ibang usapan na kapag isinasali na nila ang anak natin. Sinabihan ko na silang huwag nang pumunta dito sa bahay natin para maiwasan ang gulo. Ganun ka rin. Kung noon mo pa sana sila pinagbawalan, sana hindi sila namihasa na hanggang dito sa bahay nagagawa nila akong insultuhin. Gusto ko lang naman na maging maayos kayo ng pamilya ko eh. Umpisa pa lang, ayaw na nila sa akin. Noon pa ako nagsabi na lumayo na lang tayo eh. Pero ikaw tong nagmamatigas. Parang ako pa sinisisi mo ah. Kayo naman ni ate nag-away, di ba? Ang sa akin lang naman sana matuto ka namang makinig sa akin. Hindi yung ipipilit mo lang ang gusto mo. Pamilya ko sila. Alam mo namang 2 lang kami magkapatid ni ate tapos gusto mo pang lumayo ako. Paano kung kailangan ako ni inay? Di sana, hindi ka na lang nag-asawa. Inalagaan mo na lang ang nanay mo. Pati ba tayo mag-aaway din ngayon? Kung hihilingin mo sa akin na iurong ang reklamo, hindi ko gagawin kahit mag-away pa tayo. Gusto ko lang turuan ng leksyon ang kapatid mo. Hindi sa lahat ng oras, pwede niya akong kayan-kayanin. Huwag ka mag-alala. Hindi ako makikialam sa inyo. Bahala kayo sa problema nyo. Sana lang hindi maapektuhan si Alisa. Matagal nang apektado ang anak natin dahil sa ginagawa ng nanay at kapatid mo. Puro sila hinala na hindi mo anak si Alisa. Dapat nga magalit ka sa kanila eh. Anak natin si Alisa. Wala akong pakialam kung anong iniisip nila. Kung pati ako magagalit, hahaba lang ang gulo. Kung tuluyan ng masisira ang pagsasama natin, mabuti pa sigurong lumayo na lang kami. Hindi mo gagawin yan. Paano kung dumating ang panahon na kailangan mong mamili? Kayo ang pipiliin ko at hindi sila. Akala ko, sila ang pipiliin mo. Kayo ang pamilya ko. Natural na kayo ang pipiliin ko. Hindi mo kailangang umiyak. Oo, mabuti pa. Ipaghahanda na kita ng hapunan mo. Sumabay ka na rin. Ayokong kumaing mag-isa.
Naging maayos naman ang samahan namin ng asawa ko sa kabila ng away namin ng nanay at kapatid niya. Hindi rin siya nakialam sa amin. Hanggang sa ikalawang paghaharap namin ni Ate Lexie, nagkasundo kami na kahit kailan hindi magpapansinan. Pinagbawalan na rin siyang pumunta sa bahay namin. Kung hindi siya tutupad, pwede ko siyang kasuhan. Matulin na lumipas ang 1 buwan. Wala akong balita sa mag-ina. Kusa na rin namatay ang issue sa pagitan namin ng hipag ko. Isang araw binanggit ni Paul na birthday ng pamangkin niya sa pinsan at kailangan niyang dumalo. Sinabi rin niya na gagabihin siya ng uwi. Tumango lang ako sa kanya. Hindi mo yata kasamang mag-ina mo. Nay, wag po kayong mag-umpisa. Parang nagtatanong lang. Wala yata ang mga anak mo, Ate Lexie. Hindi mo pa nga pala alam. Palibhasa kasi, ngayon ka lang nagpakita sa amin. Anong hindi ko alam? Iniwan na ako ng mga anak ko. Sumama na sila sa tatay nila. Nalulungkot ako sa nangyari. Maiwan ko na nga muna kayo magkapatid. Nandito na kasi si Crisel at ang anak niya. Sino nag-imbita sa kanila? Hindi naman kilala ni Crisel yung may birthday Pati mga magulang nun. Si nanay ang nag-imbita sa kanila Pambihira talaga si Inay. Mabalik nga pala tayo sa mga anak mo. Bakit sila sumama sa tatay nila? Kasalanan ng asawa mo kaya iniwan ako ng mga anak ko. Kung hindi mo ginulo ang asawa ko, hindi sana aabot sa ganito. Hindi naman ako may gusto nun kundi si inay. Bakit kasi sumusunod ka sa kanya? May pagpipilian ba ako? Maayos ang samahan niyo noon ng asawa mo. Pero dahil din kay Inay, kaya mo siya iniwan. Ayaw ni inay kay Rod. At isa pa, hindi ako katulad mo, na mas pipiliin ng asawa kaysa sa sariling ina. Pwede naman kasing wala kang piliin Hindi nga kasi magkasundo si inay at si Rod. Palibhasa ikaw nakabukod ka. Alam ko na mahal mo pa rin si Kuya Rod at ganun din siya sa'yo. Hanggang ngayon, hindi pa rin naman siya nag-aasawa. Ayaw mo bang bigyan ng pagkakataon ng pagsasama niyo? Sino mag-aalaga kay inay? Sigurado naman na hindi papayag si Rod na dito ulit tumira. Malakas pa naman si Inay. Alam mo naman na sakitin na siya. Palibhasa kasi hindi man lang kita makitaan ng pag-aalala sa kanya. Akala mo lang yan. Pero sana naiisip mo na may sarili tayong buhay. Hindi pwedeng sa kanya na lang umiikot ang mundo natin. Tama ka, pero sana naiisip mo din na matanda na si inay. Ilang taon na lang ang itatagal niya sa mundo. Dapat lang naalagaan natin siya at pasayahin. Kahit naman hindi niyo ako kasama sa bahay, lagi naman akong pumupunta kapag may emergency. Para sa akin, sapat na yun. Mabuti ka pa may sariling pamilya. Samantalang ako iniwan pa ng 2 anak. Subukan mo makipagkasundo sa dati mong asawa. Malay mo, maayos pa ang pamilya niyo. Huwag na natin yan pag-usapan. Dumadami na ang bisita Dito muna ako. Marami ang nakakapuna na wala kami sa handaan. Sinasagot naman ni Paul ang mga nagtatanong kung bakit wala kaming mag-ina. Mula nang dumating si Crisel, hindi na umalis sa tabi ng asawa ko ang babae. Naging tampulan tuloy sila ng tuksuhan ng pinsan at ilang bisita. Nang lumalalim na ang gabi, gusto na sanang umuwi ni Paul. Pero pinigilan siya ng biyanan ko. Maaga pa naman para umuwi ka. Samahan mo muna si Crisel at ikaw na rin na maghatid. Alam mo naman na wala siyang kakilala dito maliban sa atin. Yun na nga, Nay. Ni hindi niya kilala ang may birthday pero inimbita niyo. Wala namang masama kung inimbita ko siya. May dala pa nga siyang regalo Kilala niyo naman ang pinsan ko, hindi yung tumitingin sa material na bagay. Gusto nun, mga kamag-anak at ilang kaibigan lang ang imbitado sa birthday ng anak niya. Tsaka malapit sila sa isa't isa ng asawa ko. Paano kung makarating kay Daphne na nandun si Crisel? Mabuti, para siya lang mismo lumayo sa'yo. Talaga bang hindi kayo titigil, ha? Hanggat buhay ako, gagawin kong lahat para mapabuti ka. Gaya ng ginawa niyo kay Ate Lexie? Pinaghiwalay niyo silang mag-asawa. Sa tingin niyo, mabuti ang ginawa niyo?
Wala naman kasi siya mapapala sa asawa niya. Mabuti nga, habang maaga pa naghiwalay na sila. Alam ko na hindi masaya si Ate Lexi sa buhay niya ngayon. Wala na siyang ginawa kundi pagbigyan kayo kahit ikapapahamak pa niya. Meron bang sinasabi sa iyo ang kapatid mo? Wala po siyang sinasabi. Nakikita ko lang po ang kalagayan niya. Sige na, puntahan mo muna si Crisel. Pagbigyan mo na ako, ha? Sige po. Pero mamaya, uuwi na rin ako. Ay salamat naman, anak. Hindi ko na malayan kung anong oras dumating ang asawa ko. Dahil masama ang pakiramdam ko ng araw na yun kaya maaga rin ako nakatulog. Kinabukasan nagising ako na tulog pa rin si Paul. Naghanda na lang ako ng almusal namin dahil papasok pa si Alisa. Mula ng araw na yon may kakaiba na ako napapansin kay Paul. Malimit ko siyang makita na nakatitig sa anak namin na parang malalim ang iniisip. Isang araw nga na wala siyang pasok, naabutan ko siyang tinitignan ng mga litrato ng anak namin. Hindi ka makapaniwala na kailan lang baby pa si Alisa, no? Ha? Oo. Tapos ka na ba maglaba? Oo. Konti lang naman yung mga damit ng mag-asawa Ang taba dyan ng anak natin, no? Parang 3 buwan pa lang yata siya dyan. Napansin ko lang na wala man lang siyang nakuha sa akin. Nakakapagtampo tuloy. Sa ugali, may nakuha ang anak natin sa'yo. Ano naman? Hindi naman ako matalino Yung ugali niya na pasensyosa, yun ang nakuha niya sa'yo. Sabi niya kasi, maraming bully sa kanila. Hindi na lang daw niya pinapansin. Kapag ka mo binuli siya, isumbong ka mo sa adviser niya. Yun nga ang sinabi ko At wag ka akong gaganti. Bigla akong naisip na maghanap ng ibang trabaho. Lumalaki na kasi ang anak natin Tapos tuloy pa ang pagsustento ko kay inay. Nagmamahal na rin ang mga bilihin pero yung sahod ko hindi pa rin tumataas. Ano naman ang trabahong naiisip mong pasukan? Huwag ka sana magagalit o mag-iisip ng hindi maganda. May inaalok kasi si Crisel na trabaho Nagkikita ba kayo ng babaeng yun? Minsan lang kami nagkausap ni Crisel at nabanggit nga niya yung agency niya. Kung ayaw mo naman, hindi naman ako mag-a-apply doon. May mga pinsan na kasi akong nakapasok sa agency niya Nagpapaalis din siya papuntang abroad. Okay lang naman sana yung plano mo. Kung alam ko na wala siyang ibang motibo. Huwag na nga natin itong pag-usapan. Baka pag-awayan lang natin Pag-aawayan talaga natin to, Paul. Kung malalaman ko na nakikipagkita ka pa sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, minsan lang kaming nagkausap ni Crisel. Nung birthday lang ng pamangkin ko. Hanggang ngayon, alam ko naman na sinusulsulan ka pa rin ng nanay mo na hiwalayan ako para sa babaeng yun. Kahit kailan, hindi kita hihiwalayan. Alisin mo na yan sa isip mo. May tiwala naman ako sa'yo Oh, yun naman pala oo nga pala. Ako na ang bahala sa pagluluto. Magpahinga ka na lang muna dyan. Nitong mga nagdaang araw, mas maasikaso at mas malambing si Paul sa aming mag-ina. Nakakapanibago lang kasi na sobra-sobra ang pag-aasikaso niya sa amin. At palagi din siyang may pasalubong sa anak namin. Pakiramdam ko tuloy may nagawa siyang kasalanan at gusto niyang bumawi sa amin. Hindi na rin siya pumupunta sa bahay ng nanay niya. Kahit ilang beses pa siyang pinapasundo sa mga pamangkin. Isang araw pumunta silang mag-ama sa bayan. Naglalambing kasi si Alisa na bilhan naman niya ng pagkain sa paborito nitong fast food. Hindi na ako sumama dahil sandali lang naman sila doon. Habang naghihintay, nag-ayos na lang ako sa kwarto namin. Kinuha ko ang bag na ginagamit ng asawa ko para labhan na rin. Isang puting papel ang biglang nahulog. Dala ng kuryosidad, binasa ko yun. Nanginig ang buong katawan ko at nangilid ang mga luha. Hindi ko akalain na magagawa yun ng asawa ko.
hindi na muna pumasok si Alisa. Makikipaglaro muna daw sa mga kaibigan sa labas. Oh, bakit namumula yata ang mga mata mo? Umiyak ka ba? Anong ibig sabihin ito? Daphne, saan mo nakuha yan? Sagutin mo ang tanong ko. Ano to, ha? Wala lang yan. Anong wala? Ihimong pinag-DNA test ang anak natin. Ibig sabihin, nagdududa ka sa kanya. Hindi naman sana ako papayag, kaya lang mapilit si inay eh. Tsaka marami din ang nagpayo sa akin para mawala ng pagdududa nila sa'yo. Nanay mo na naman pala ang may pakana. At sumunod ka naman. Hindi mo man lang ipinalam sa akin. Alam ko naman kasi na hindi ka papayag eh. Ako, kahit may nalalaman ako sa inyo ni Crisel, wala kang naririnig sa akin. Dahil may tiwala ako sa'yo. Pero ikaw pala ang walang tiwala sa akin. Patawarin mo ako. Nagpadala lang ako kina inay at Ate Lexi. Bitiwan mo ako! Daphne naman, hindi ko naman sinasadya lahat eh. Total naman, wala kang tiwala sa akin. Bakit kailangan pa nating magsama? Huwag mo kong iwan. Hindi ko kakayanin. Huwag mo sabi akong hawakan! Doon ka na sa nanay mo! Magsama kayo! Patawarin mo ako. Pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mo muna kaming mapag-isa. Masyadong masakit yung ginawa mong to sa akin, Paul. Lahat ng panlalait, lahat ng masasakit na salita, tiniis ko yun. Tinanggap ko yun. Dahil mahal kita. Pero ito pa ang isusukli mo sa akin. Alam mong ikaw lang ang minahal ko. At kahit kailan, hindi ko magagawang magtaksil. Oo, inaamin ko. Nagkamali ako. Kung kinakailangan na luluhod ako sa harapan mo, gagawin ko. Hindi ako Diyos para luhuran mo. Tumayo ka dyan! Tuwing lumalapit sa akin si Paul, lumalayo ako. Kahit anong pagmamakaawa niya na huwag kaming umalis ng anak ko, wala siyang nagawa. Isang tricycle ang naghatid sa amin sa bahay ng tatay ko. Nagulat pa siya nang makita na marami kaming dalang bagahe. Napayakap na lang ako habang umiiyak. At kinuwento lahat ng sama ng loob na matagal nang naipon sa dibdib ko. Uy, bakit hindi ka nagsusumbong sa akin? O kahit sa mga kapatid mo kung anong ginagawa ng binat-hipag mo? Ipinagtatanggol naman po kasi kami ni Paul, tay. Kalokohan! Eh di sana hindi siya pumayag sa kagusto ng nanay niya na lihim na ipa-DNA test ng bata. Sobrang sakit ng ginawa nila sa akin. Lahat naman kaya kong tanggapin eh. Huwag lang nilang isali ang anak ko. Kakausapin ko si Paul. Hindi na po kailangan, tay. Sigurado naman na pinagsisisihan na niya ang ginawa niya. Ngayong nandito na kayo, hindi na ako papayag na bumalik pa kayo doon ng apo ko. Ayoko na rin pong bumalik doon. Sa galit na nararamdaman ko, baka kung ano pang magawa ko. Ina at kapatid pa rin naman sila ni Paul. Ayoko pa rin mawala ng respeto sa kanila. Kung alam lang nila kung gaano sila kapalad sa'yo, eh bihira na ang katulad mo na manugang at hipag. Hindi naman po nila nakikita ang halaga ko bilang tao. Tinatrato natin si Paul ng maayos kapag nandito siya. Kabaliktara naman ang naging trato nila sa'yo. Sige na, magpahinga na lang muna doon sa dati mong silid. Lagi ko pa rin yung pinapalinis. Sige po, tay. Maiwan ko muna kayo. Lingid sa akin habang nagmumukmuk ako sa silid, umalis si Itay. At pinuntahan si Paul sa bahay namin. Pero wala doon ang asawa ko. Ang nadatnan ng aking ama ay ang biyanan ko. Kitang-kita ang pagkabigla sa matandang babae. At bumakas din ang takot sa kanyang muka. Anong ginagawa mo dito, Balae? Hinahanap ko si Paul. Wala siya dito eh. Sabi ng mga kapitbahay umalis daw.
Bahala ko sanang hintayin siya kaya lang baka mamaya pa siya. Ano ba ang sadya mo sa anak ko? Itatanong ko lang sana sa kanya kung tunay ba siyang lalaki para panindigan ang mag-ina niya. Aha, hindi kita maintindihan, Balae. Huwag mo nga akong matawag na balae kung hindi mo naman kayang tanggapin ang anak at apo ko. Hindi kita maintindihan. Huwag ka na magmaang-maangan dyan. Alam ko na ang ginawa mo. Paano mong pinagdudahan ng apo mo, ha? Dahil galing ba sa mahirap ang anak ko? Kung ayaw mo sa kanya, mas lalong ayaw ka namin. Hindi namin matatanggap ang mga katulad nyo na nakatapak din naman sa lupa. Pero akala mo kung sino namang mata ng kapwa. Hindi naman kasi aabot sa ganito kung hindi pinagpilitan ng anak mo ang sarili niya kay Paul. Si Paul ang pumunta sa bahay para hingin ang basbas ko. Hindi kailanman pinagpilitan ng anak ko ang kanyang sarili sa kahit kanino. Yan ang akala mo. Noon pa'y ayaw ko na sa kanya. Dapat ay umatras na siya. Imbis na magsisi ka sa ginawa mo, parang sinisisi mo pang anak ko ah. Alam nga naman na sarili ko ang sisihin ko. Sobrang taas pa rin ang tingin mo sa sarili mo. Kahit ikaw na nagkamali. Ang mabuti pa, umalis ka na. Magkalimutan na tayo bilang magbalae. Tigilan na ninyo ang anak ko. Mabait si Daphne. Pero ako hindi. Hindi ko mapapalampas ang mga ginawa niyo sa anak ko. Anong gagawin mo? Ipababarangay din ako, gaya ng ginawa ng anak mo kay Lexie. Hindi ako natatakot sa'yo. Haharapin ko kayo kahit saan tayo magpang-abot. Mas matindi pa raw ang gagawin ko sa'yo. Hanggang ikaw na mismo ang sumuko. Kanina pa ako naaalibadbaran sa'yo, ha? Umalis ka na nga lang. Nadala na naman siguro ng anak mo ang mga gamit nilang mag-ina. Wala nang dahilan para bumalik ka pa dito. Tahimik na umalis si Itay. Ang biyanan ko naman ang masigurong nakalak na ang pinto ng bahay tsaka siya umuwi. May nakaguhit pang ngiti sa kanyang mga labi. Ngiti ng tagumpay dahil sa wakas, nagawa niya kaming paghiwalayin ni Paul. Wala siyang kamalay-malay sa ginawa niya. Ginising niya matagal nang natutulog na bahagi ng pagkatao ni Itay. Oh, saan kayo galing? Sa bahay ng kapatid mo. May maganda akong balita sa'yo. Ano yun? Hiwalay na ang kapatid mo at ang babaeng yun. Po? Bakit sila naghiwalay? Alam na ni Daphne ang lihim ng pagpapa-DNA test sa anak niya. Yun ang ikinagalit niya, kaya iniwan niya ang kapatid mo. Siguro pakiramdam niya trinaydor siya ni Paul. Mabuti naman at siya na mismo ang humiwalay. Hindi ko lang nagustuhan ang mga sinabi ng tatay niya. Naabutan niya kasi ako sa bahay ng kapatid mo. Hinahanap din niya si Paul. Sigurado gusto niyang kumprontahin at magmakaawa na sunduin ang anak niya. Panindigan na lang niya ang pakikipaghiwalay niya, no? Siya nga pala, hindi ba nagpunta dito ang kapatid mo? Saan kaya siya pumunta? Wala na ba siyang pasok sa trabaho ngayon Baka pumunta sa kaibigan. Asahan nyo, nalasing yun uuwi. Ang mabuti pa mag-impake ka na ng mga damit natin. Bakit po? Saan tayo pupunta? Doon muna tayo sa bahay ng kapatid mo titira para hindi na rin bumalik doon ang babaeng yon. Maganda yung naisip nyo. Sige, mag-iimpake na ako ngayon. Mismong araw na yon, umuwi sa bahay namin ang biyanan at hipag ko. Nagulat naman si Paul nang madatna ng dalawa. Parang nawala pa ang pagkalasing niya. Anong ginagawa niyo rito? Baka abutan kayo ng mag-ina ko. Mula ngayon, dito na kami titira ng ate mo. Sasabahan ka namin. Ha? Hindi pwede. Hindi naman kayo nagkakasundo ng asawa ko Baka dito pa kayo magkagulo. Hindi na babalik ang babaeng yun dito. Kaya kung ako sa iyo, tanggapin mo na lang maluwag ang paghihiwalay ninyo. Nagpapalamig lang po si Daphne. Uuwi din siya rito. Kaya kayo ang umuwi na sa bahay niyo. Basta, hindi kami aalis dito. Hindi ko alam kung paano nyo naaatim na hindi makonsensya pagkatapos ng mga ginawa nyo. Nasira ang pamilya ko gaya ng sayo, ate. Ito ba ang gusto nyo? Ha? Ibaling mo na lang kay Crisel ang atensyon mo. Baka kalimutan mo rin ang babaeng yun. At tanungin kita, ate.
Ikaw ba nakalimutan mo na ang asawa mo? Eh bakit naman nabaling sa akin ng usapan? Pwede ba lubayan mo ako, Paul? Ipokrita ka kasi! Dahil sa kagustuhan mong pagbigyan ng nanay natin, hinayaan mo masira ang pamilya mo. Pwes, huwag mo kong itulad sa'yo. Hindi ko hahayaan na masira ang pamilya ko. Kung ayaw niyong umalis, di sige. Pero oras na bumalik na ang mag-ina ko, palalayasin ko na kayo rito. Paul, sandali lang. Huwag ka na munang papasok sa kwarto ha. Maghapunan ka muna. Hayaan nyo na lang siya, Nay. Kakain din yun kapag nagutom. Tawagan mo agad si Crisel. Sabihin mo na kumpirmado ng hiwalay ang dalawa. Pwede ka mo siyang pumunta rito sa bahay. Sige po, mamaya tatawagan ko siya. Kumain na tayo. Kanina pa ako nagugutom eh. Makailang beses na bumalik si Paul sa bahay namin pero hindi ko siya hinarap. Si Itay lang ang kumakausap sa kanya. Nakarating din kasi sa aming kaalaman na sa bahay na namin nakatira ang nanay at kapatid niya. Hindi yun nagustuhan ni Itay. Lalo tuloy nag-alab sa matinding galit ang aking ama. Walang umapi sa pamilya ko na hindi nagbayad ng mahal. Ipatitikim ko sa inyo mag-ina ang galit ng isang ama. Dahil puro paglalasing ang inaatupag ni Paul, tuluyan na siyang hindi pumasok sa trabaho. Hindi naman malaman ng mag-ina kung saan sila kukuha ng panggastos. Dahil pare-pareho silang walang hanap buhay. Kaya naman humingi na ng tulong ang biyanan ko kay Crisel. Pinaunlakan naman sila nito ng tulong. Lahat ng kailangan nila sa bahay ibinigay sa kanila. Ang swerte talaga natin. Ganitong buhay ang gusto ko. Sana lang hindi magsawa si Crisel sa pagtulong sa atin. Hindi yan. Dahil hanggang ngayon mahal niya ang kapatid mo. Ang tanga lang kasi ni Paul Hanggang ngayon ayaw pa rin niyang kalimutan si Daphne. Pasasaan din at matatauhan din niyang kapatid mo. Sa ngayon, enjoyin muna natin ang ibinibigay ni Crisel. Nay. Oh, bakit kaya ka makatingin? Para kasing meron kung ano sa ilong niyo Ha? Di kita maintindihan. Para kasing may itim na bagay na sumisilip Tingnan niyo sa salamin. Pinapakaba mo naman ako Akin ang hayang maliit na salamin dyan. Ito ang salamin. Pakiramdam ko nga para akong may sipon. Ano bang meron? Ano nakita niyo? Lexi! Tanggalin mo nga ang nasa ilong ko! Hindi ko nga alam kung ano yan Parang linta! Takot ako sa linta Sandali lang, hihingi ako ng tulong sa mga kapitbahay. Lexi! Huwag mo akong iiwan dito! Lexi! May mga kapitbahay naman na tumulong sa mag-ina. Natanggal nila ang linta sa loob ng ilong ng biyanan ko. Hindi lang isa ang nakuha nila kundi 3. Hindi na nakayanan ng biyanan ko ang matinding takot kaya nahimatay na siya. Akala nila magiging maayos na ang kalagayan ng biyanan ko pero nung gabi, hindi lang linta ang lumalabas sa ilong ng matandang babae. May maliliit na bulate na rin sa kanyang mga mata na halos ikabulag niya. Hindi kaya binabarang si inay? Hindi pangkaraniwan ang nangyayari sa kanya Yan din ang iniisip ko Pero sinong gagawa nito sa kanya? Sino pa bang may matinding galit kay inay? Kung pagbibintangan mo na naman ang asawa ko, hindi na talaga kita mapapatawad. Kilala ko si Daphne. Hindi niya magagawa yan. Naalala ko kasi ang sinabi ni inay na para siyang binantaan ng tatay ni Daphne. Saka na lang natin isipin kung sino man ang may kagagawa nito kay inay. Humanap muna tayo ng solusyon kung paano siya matutulungan. Tulungan niyo ako. Hirap na ako. Gumagawa na po kami ng paraan, Nay. Nagpapahanap na po kami ng albularyo. Tawagin ninyo si Crisel. Baka matulungan niya tayo. Yun nga po, Nay. Nung malaman ni Crisel ang kalagayan niyo, para siyang nandiri. Huwag na daw natin siyang abalahin.
Ano? Sinabi niya yon? Opo, Nay. Bayaran din daw natin ang inutang nating pera sa kanya. Hindi naman pala bukal sa loob niya ang pagtulong sa atin eh. Lumabas na ang tunay niyang ugali. Wala rin palang kwenta ang babaeng yun. Kayo lang naman kasi ang pilit na lumalapit sa kanya eh. Noon pa, suplada na ang babaeng yun. Kahit kailan, hindi niya ibababa ang sarili niya para sa mga katulad natin. Ngayon, alam ko na. At huli na rin naman para magsisi pa. Nasaktan ko na si Daphne at ang apo ko. Karma na nga siguro nangyayari sa akin. Teka, naalala ko. Parang nabanggit ni Daphne na nanggagamot ang itay niya noon. Kaya lang tumigil na nang mamatay ang nanay niya. Ayoko magpagamot sa taong yun. Baka babaya siya palang may kagagawa nitong sakit ko. Mabait po si Tatay Sani. Kahit kailan wala naman kayong nabalitaan na sinaktan niya. Nire-respeto siya ng maraming tao. Sa ibang albularyo na lang ako magpapagamot. Baka naman po kaya ayaw nyo dahil nahihiya kayo dahil sa mga nagawa nyo. Kailangan nyo magpakumbaba kung gusto nyong gumaling kayo. Sige na, Nay. Subukan lang natin. Kapag lumala ang kalagayan niyo, ibig sabihin siya may kagagawa ng kakaibang nangyayari sa inyo. Bahala na nga kayo. Nang araw ding yun, pumunta sa bahay si Paul. Yun din ang unang beses na nagkaharap kami mula nang iwan ko siya. Agad niyang sinabi ang sadya niya. Agad din ako nagkahinala na may kinalaman si Itay sa nangyayari sa biyanan ko. Nagmamatigas din siya sa pakiusap ni Paul na gamutin ang nanay nito. Pinauwi ko muna ang asawa ko. At sinabi kong ako na lang ang kukumbinsi sa aking ama. Huwag po kayong magsisinungaling sa akin, Tay. Alam ko po na may kinalaman kayo sa nangyayari sa biyanan ko. Nangako pa naman kayo kay inay noon na kahit kailan, hindi na kayo gagamit ng itim na karunungan. Ano ang gusto mo? Manahimik na lamang ako sa mga ginagawa nila sa'yo? Ha? Nakikiusap po ako sa inyo, Tay. Tama na po. Hirap na ang nanay ni Paul. Matanda na naman siya eh. Baka kung ano ang mangyari sa kanya. Yun nga ang gusto kong mangyari. Isusunod ko naman ang hipag mo para magsama na silang mag-ina. Tay, hindi po ba kayo natatakot sa karma? Paano kung sa amin bumalik ang ginagawa niyo? Alam ko na kasalanan ang ginawa ko, pero mas marami silang kasalanan na ginawa. Gusto ko lamang silang turuan ng leksyon. Patawarin na lang po natin sila. Sige na po, Tay. Ayoko na habang buhay ay dadalhin ko sa konsensya ko ang ginawa niyo. Hindi ko na rin mababawi. Nasa huling orasyon ang nagawa ko. Alam ko po na may magagawa pa kayong paraan, Tay. Sige na po. Alang-alang po sana sa apo niyo. Huwag niyo naman pong hayaan na mawalan ng lola si Alisa. Hindi nga siya itinuturing na apo ng biyanan mo eh. Kaya tama lamang ang nangyayari sa kanya. Namnamin niya ang puot ko bilang ama. Dapat pala, hindi na lang ako nagsabi sa inyo. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Ano gusto mo? Habang buhay ka na lang naaapihin ang biyanan mo? Pag-isip ka ka. Hindi kita pinalaki para maliitin lang ng kung sino. Kahit wala kang tinapos, matalino ka naman. Alam mo kung kailan dapat lalaban. Kaya nga po nakipaghiwalay na lang ako kay Paul. Pero hindi ko naman gusto na makapatay kayo. Hayaan mo na lang ako. Kaya kong panindigan ang ginawa ko. Wala ka na rin magagawa. Oras na lamang hinihintay ni Zenaida. Alam mong mabagsik ang barang ko. Kahit makahanap pa sila ng magaling na albularyo, hindi rin naman nila malalaman na akong nasa likod ng lahat. Kung hindi niyo po mababawi yung sabyanan ko, huwag niyo na pong ituloy kay Ate Lexie. May mga anak po siya. Bigyan pa po natin siya ng isa pang pagkakataon na magbago. Wala rin pinagkaibang babaeng yun sa nanay niya. Bakit ka maaawa sa kanya? Naalala ko lang po yung mga sinabi ni Paul tungkol sa ate niya. Naging sunod-sunuran lang naman siya eh, dahil sa kagustuhan na pagbigyan ng ina. Mahal pa rin po niya ang asawa at mga anak niya.
bigyan na lang po natin sila ng pagkakataon na mabuo ang pamilya niya. Sige, pagbibigyan kita. Pero kailangan mong mangako na hanggang kamatayan ililihim mo ito. Wala na rin naman akong balak na gamitin muli ang aking kaalaman sa barang. Umasa po kayo, Tay, na wala akong pagsasabihan. Tuluyan nang nawalan ng pag-asa ang asawa at hipag ko. Kahit kasi may albularyo na silang nakuha, hindi rin ito mapagaling ang kanilang ina. Hindi rin matukoy nito kung sino ang nasa likod ng pangbabarang sa biyanan ko. Bago umalis, sinabi nito na magpatawag na sila ng pare. Ang ibig sabihin ay mamamatay na si inay. Tanggapin na lang siguro natin kaysa mahirapan pa siya. Sana nagawa ko siyang pigilan sa mga masama niyang plano. Siguro hindi na aabot pa sa ganito ang lahat. Walang magagalit sa kanya. Pareho tayong may pagkukulang kay inay. Pero may kasalanan pa rin naman siya. Ang sobrang pagmamata sa kapwa ang naging dahilan para danasin niya ito. Ang mabuti pa tatawagan ko na ang mga kamag-anak natin at magpapatawag na rin ako ng pare. Sige, dito lang muna ako sa tabi ni inay. Sa pagtataka ni Ate Lexie, iilan lang sa mga kamag-anak nila ang pumunta. Hindi tuloy niya maiwasang magtampo sa mga yon. Naisip niya na kahit pala kamag-anak nila, marami ang may ayaw sa nanay nila. Hindi tuloy niya maiwasan na maghinala na baka isa sa kanila ang nagpabarang sa ina. Nang tuluyan ng mamaalam ang biyanan ko, bumuhos sa matinding pighati sa magkapatid. Pumunta naman kami ng anak ko. Hindi ko inaasahan na yayakapin ako ni Ate Lexie. Konti lang ang mga nakilamay ng araw na yun. At kinailangan na ring ihatid kinabukasan sa huling hantungan ng biyanan ko. Dahil na rin sa masangsang na amoy na nanggagaling sa kabaong nito. Makalipas ang 1 linggo, naging bisita ko si Ate Lexie sa bahay namin. Una sa lahat gusto ko munang humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa inyong mag-ina. Hindi man ngayon, sana balang araw mapatawad ninyo ko. Matagal na kitang napatawad, Ate Lexie. Sana mapatawad mo rin ako sa mga binitiwan kong mga salita noon. Alam ko na nasaktan din kita. Tama lang sa akin yun. Maldita ako Tsaka alam ko sinagad ko na ang kabaitan mo. Kaya din pala ako nandito para magpaalam. Aalis ka? Saan ka naman pupunta? Sasama na ako sa asawa ko. Susubukan namin ulit buuin ang pamilya namin. Masaya ako para sa'yo, ate. Alam ko naman na yun ang gusto mo noon pa. Dahil kay inay, isinantabi ko ang sarili kong kaligayahan. Masakit mang mawalan ng ina, siguro ang pagkawala niya ang makakabuti sa ating lahat. Sana patawarin mo rin si Paul. Wala naman siyang kasalanan Hindi niya kagustuhan ang ginawa namin ni inay. Mahal na mahal niya kayong mag-ina. Makikipag-usap din ako sa kanya. Pero siguro, kailangan din muna namin ng oras. Sa malayo na kasi kami titira Mas mapapanatag ako kung magsasama ulit kayong dalawa. Hangad ko ang kaligayahan niyo. Bago umalis, mahigpit pa kami nagyakap ni Ate Lexie. Hindi naman nagsalita si Itay. Pero alam kong masaya siya sa nakikitang pagbabago sa hipag ko. Labis din ang pasasalamat ko na napigilan ko ang Itay sa plano niya kay ate. Makalipas lamang ang 1 buwan na panunuyo sa akin ng asawa ko, nagkaayos na rin kami, Miss Gwen. Hindi na namin tinirhan ang dati naming bahay kung saan namatay ang biyanan ko. Nagpatayo na lamang kami ng bagong bahay sa loteng pag-aari ng aking ama. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, masaya at payapa ang aming pagsasama kasama ng nag-iisa naming anak. Ang pagiging sulsulera ay hindi kailanman nagdudulot ng kabutihan. Sa bawat maling salitang binibitiwan, may pusong nasasaktan at tiwalang nababasag.
Kaya bago tayo magsalita, isipin muna natin kung makakatulong ba ito o makakasira. Huwag tularan ng mga taong mahilig manulsol. Sa halip magindaan tayo sa pagkakaunawaan, kapayapaan at pagkakaibigan. Wakas,